Hola! Toleleje, toleleje. Punin at basahin. Punin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 25, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 23, verse 13 to 22. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang mga karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kahit nagiging ibayo ang dahilan para sa siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipinanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman nito. Ngunit kung ang ipinanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tindi. Grabe ang pananalita ni Jesus for today's gospel. Kung maririnig natin sa ebanghelyo natin ngayon, talaga namang naghuhumiyaw ang pananalita ni Jesus laban sa mga pariseyo at sa mga eskriba. Tinawag niya silang mga mapagpaimbabaw dahil labis nilang pinapahalagahan ang mga panlabas na anyo at ritual kaysa sa tunay na diwa ng pagsamba. Ang mahalaga para sa kanila ay ang mga imahe ng kabanalan, pero nakalimutan nila ang puso ng pananampalataya, ang tunay na relasyon sa Diyos. Kung iugnay natin sa kasalukuyan, hindi ba't minsan tayo rin ay nahuhulog sa ganitong sitwasyon? Madalas, mas focus tayo sa mga palamuti, sa mga bonggang dekorasyon, sa ganda ng mga litrato na pang Instagram o pang Facebook post. Maganda naman ito sa paningin, pero kung doon lang umiikot ang ating pananampalataya, baka kawawa tayo. Baka tayo rin yung sinasabihan ni Jesus, sa aba ninyo. Minsan, mas concerned tayo sa mas magandang setup ng misa o prayer gathering. Pero nakalimutan nating alalahanin ang tunay na nangangailangan. Ang mga gutom, ang mga malungkot, ang mga kapatid nating naghahanap ng kadamay at kalinga. Kaya malinaw ang paanyaya ng ebanghelyo. Bumalik tayo sa tunay na mahalaga. At ano ba ang tunay na mahalaga? Hindi ang panglabas na anyo,
kundi ang mahalaga yung laman ng puso. Hindi ang pagiging perpekto sa ritual, kundi ang pagiging totoo sa Diyos. Hindi ang pagpapakita ng kabanalan, kundi ang pagsasabuhay ng pagmamahal. Si Jesus ay nagbabala. Si Jesus ay nagbabala sa atin, huwag tayong maging hadlang para sa iba na lumapit sa Diyos. Huwag tayong maging abala sa forma at makalimutan ng diwa. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa gawa, sa malasakit, sa kabutihan, at sa pusong bukas sa kapwa. Paano natin ito masasabuhay? Number 1, let us always check our motives. Kapag gagawa tayo ng mabuti, itanong natin sa ating sarili, para ba talaga ito kay Lord o para lang mapansin ako? Ikalawa, simple honesty. Kung hindi kaya, huwag mangako. Mas mahalaga ang tapat na oo o hindi kaysa sa pabigat na salita. At pangatlo, deep prayer. Gumawa ng oras hindi lang para makapagdasal kundi para tunay na makipag-usap sa Diyos ng walang arte. Let us pray. Ama naming mapagmahal, sorry. Sa mga pagkakataon, mas pinili naming pahalagahan ang panlabas kaysa sa ang laman ng aming puso. Linisin mo po ang aming intensyon at itama ang aming mga landas. Turuan mo kaming maging bukas na pintuan para sa iba at huwag maging hadlang para sila'y makapasok sa amin, makapasok sa iyong simbahan. Bigyan mo kami ng pusong tapat na umiibig at naglilingkod. Nawa ang lahat ng aming ginagawa ay laging nakaugat sa iyo. Amen. Mga kaibigan, kamusta yung audio gospel reflections natin for today? I-share natin yung gospel na ito sa iba, sa ating GC, sa ating mga kapamilya, kaibigan. Tandaan, buhay ang salita ng Diyos at kapag ibinahagi natin ito, mas marami pang buhay ang kaya nitong baguhin. Huwag din natin kalimutang mag-follow sa ating mga social media account, Kuya Sam Pagaduan, para sa iba pang inspirasyon at pagdinilay. Muli, ako si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.